Yung perang nawala ba, pera nyo lang o meron din pera na ibang tao? Merong pera ng ibang tao. Pag tinotal natin yung total amount na yun, magkano yung nawala? Abot billion po talaga. So, nung ibig sabihin yan, yung pinagpaguran nyo na lahat ng simula hanggang noon naubos? Opo. Naubos talaga, Sir Chinky. Umabot pa, Sir Chinky, wala kami mabili ng pagkain. And umabot na rin sa point na nag-attempt na akong wakasan ng buhay. Christina Poe, once a billionaire, lost everything and faced profound despair. Driven by resilience, she is now slowly rebuilding her wealth, realizing that true strength comes from overcoming hardship. Nung pumutok yung cheque, ilang cheque yung mga pumutok? Madami pa nga ganito kakapal. Booklets po talaga siya. Ganun karami yung mga checks na hindi na okay. Ano hinaramdaman niyo during that time? Naalala ko po, yung unang putok ng cheque, tumakbo sa akin si Rean, yung husband ko. Naghawak kami ng kamay. Nanginginig po talaga kaming dalawa. At ang lamig-lamig po talaga ng kami namin. During that time, syempre parang yung feeling nyo, end of the world na. Money Masters with Chinky Tan. Hello there mga ka-friendship! Magkape at magkapera? Posible ba yon? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. We are going to interview a entrepreneur. Rags to riches to. Rags, riches, and then rags. And then right now, pabalik ng riches. Si Miss Christina Po Sinjuru. Yes! Hi, Good Christina! morning po. Good morning, good morning. Hi, Sir Chinky. Alam mo, I've been following your story. Can you please bring us back kung paano kayo nag-start? Nung nagkakilala kami ni Rean sa work, siguro mga 2 years kami na naging mag-boyfriend, girlfriend, tapos kinasal kami after 2 years. That's the time na, simple lang kami kinasal. Ang savings nga lang po namin yung time na yun, nakuha namin parang angpaw pakimkim is Oo. 35,000. Pesos. Opo. Yun yung panimula naming perang mag-asawa. Magkano naman nagastos niya sa wedding? In-sponsor nung mama niya. Dalawang table lang po kami nun sa Emerald Garden. So, 2 Oh. tables. Tapos, yun lang, simple. Yung Wow. immediate family, mama ko, kapatid ko, isang pares ng ninong at ninang. Wow. Opo, ganun lang kami kinasal. Civil wedding. So, yung 35,000 na yung naging seed money ninyo, Opo. anong ginawa niyo sa 35,000? Hindi po namin siya ginalaw. Mm. Nung nakaipon kami ni Ren, dinagdagan lang namin siya ng dinagdagan. So, you were both employees during that time? Opo. Oo. Auditor si Ren kay Lusutan Group of Companies. Okay. Ako naman po, secretary ako dun sa isang kumpanya. Okay. Paano naman nag-start ang inyong entrepreneurial journey nung kayo ay umangat? Nag-start po si Rean nang nagbebenta-benta siya online. Parang gusto niyang mag-resell. Lahat po ng kayang ibenta. So, nakaipon kami. Doon namin naisipan na mag-partner kami sa mama niya para mag-start kami into build and sell. So, when you say build and sell na mga properties yan ang ginagawa niyo? Opo. During that time, nung nagbebenta na kayo nung online, Opo. nagtatrabaho pa ba kayo noon? Opo. Mm-mm. Hindi kami nag-quit sa job namin. Okay. Hanggang hindi kami talaga naging financially stable. When you say financially stable, paano mo malalaman time na for me to quit my job in order for me to focus on what I'm doing? Kino-compute na naman po namin siya eh. Kung enough na yung pumapasok na money sa amin, na nalalampasan na kung magkano yung in-earn from our salary, kaya na po namin kumita eh. Nang mas malaki kaysa dun sinasweldo namin. Yun, that's the time na nag-decide na kami na, okay, sabi niya, magre-resign ako, magpo-focus tayo sa business. Sabay kayo nag-resign or isa muna? Nauna po ako. Tapos bago siya? Opo. Okay. So guys, pakinggan nyo ito mabuti ha. If you are an employee right now, di ba, nag-iisip ka na gusto mo magnegosyo on your own, yan ang pinakatamang strategy na ginawa nila Christina. Di ba? Kasi ang ginawa po nila, hindi sila agad nag-resign. Di ba? Nag-sideline muna, di ba? Pinalaki mo na yung business. Yes po. Di ba? At nung nga-out-earn na, di ba? Opo. Ang ginawa, pangalawa, isa lang nang nag-resign. Bakit? Para may fallback pa rin. Yan ba yung reason kung bakit isa lang nag-resign? Pregnant na rin po kasi ako that time and Oo. high risk po ako. So I have to rest. Dahil naka-rest ako, nag-isip ako ng paano ako magkakaroon ng income pa rin habang nagpapahinga ako. So nagtayo ako ng laundry shop dun sa baba ng bahay namin. Malaki-laki po yung na-earn ko dun during that time. Ayan ha. Another tip sa inyo guys ha. When you are going to start, mas maganda ground floor, tindahan, second floor, bahay. Para walang upa, di ba? Opo. Kahit na walang client, walang nalulugi. Opo. Noong nag-ano na kayo, may pera na kayo, nakipag-partner na kayo ng build and sell. Opo. Magkano ang pinuhunan nyo nag-umpisa kayo? Nag-start po kami 2 pinto.
So, more or less, mga mababa lang naman po yun kasi mababa lang namin nakukuha yung lupa. Minsan, nire-renovate lang po namin yung mga existing na mga bahay. Tapos, pinapaganda na lang namin siya. So, hindi naman po kalakihan. So, with that experience, magkano naman ang nadya-generate yung income during that time? 30% of the total, sales. Wow, not Yun po bad. yung nakukuha namin share. So, magkano yung investment nyo nung nagbe-build and sell naman kayo? Magkano ang pinuhunan nyo? 4 to 5 Million? Opo. Oo, 4 to 5 million. Para sa 2 pinto. Pero may 4 to 5 million na kayo during that time, nag-umpisa kayo? Or inutang nyo rin yun? Kahati po namin yung mama. Parang sharing. Apo. Okay, ang galing nun So, with 4 million times 30%, kikita ka ng 1.2 million. Not Apo. bad. Oo. Opo. So, from build and sell, saan naman kayong pumunta? Nakapundar kami ng property sa Laguna. Okay. Nakabili po kami ng isang property and unti-unti po namin siyang binild na maging resort. Nag-resort naman business kayo. Apo. So, paano naman ang nangyari sa resort business? Maganda ba yung pasok ng pera during the time? During that time, okay po. Kasi dun sa subdivision na yun, yung time po, malakas talaga. Siguro mga nakaka 700 to 800,000 per month po kami dun. Ang cash flow doon? Opo. Malakas po talaga nung time na yun. Wow. Wala po kasing ibang options Parang, dito tayo, yung mga galing ng Manila, ang lapit lang less than 40 minutes, nasa Pansol na. So yun po, nakikita nila yung bahay, maganda, kunin ko to. Dinivide po kasi namin sa 3 yung resort. Isang bahay namin, parang rest house, tapos yung 2, yun po yung pinaparent namin. So isang property, pero 2 yung income. Wow. Grabe naman talaga, So in other words, na-maximize nyo talaga. Opo. Oo. Tapos tuloy-tuloy pa rin po yung buy and sell ni Rean. Anong taon niya nung nangyayari ito lahat? 2011 up to 2016. So what happened after 2016? Nakapag-build na po kami ng mga, mas marami pa po sa 4 na pinto na mga townhouse. Nagwawalo na po kami. So 2016, stable na po talaga kami that time. Yun na po yung pumasok na kami into passive income. Passive income. At magkano kinikita nyo nung invest nyo na sa yung mga ganong klaseng passive income? 3 po kasi yun So, dun sa isa, nag-earn kami mga 200,000 up. 200,000 pesos Opo. a month. Opo, a month. Oo. Magkano bigayan sa iyo mga per month na interest? 2% po 2% per month. Times Opo. 12 months, that's 24%. Isa pa lang yun, yung sa 200,000. Apo. On top of that, yung pangalawang investment mo, Ganun din po. 2% din po siya. so magkano rin kinikita mo during that time? Mga ganun din po. 200,000 ulit. 200,000 po. And then yung pangatlo, Yung pangatlo po, medyo malaki kasi partnership ko po talaga to ito po yung nag-partner kami sa luxury. Nag-earn kami doon mga 4 to 5% po per month. 4 to 5% per month. Opo. So yung sa third, so kumikita kang 200, dito kumikita ka pa ng mga 6 to 7 digits Opo. per month. Per month. So pag tinotal natin yung passive income nyo, yung from those investment, umaabot ng over 7 digits per month. Opo. Gaano katagal to tumakbo at ano nangyari? So 2016, 17, 18, 19, okay naman po siya. Not until dumating yung pandemic. March of 2020. Nung nag-announce na po yung government na magla-lockdown. Nung pinasok po namin yung mga checks, nagputukan na po siya. Ilang cheque yung mga pumutok? Madami po. Mga ganito kakapal. Booklets po talaga siya. Naalala ko po, yung unang putok ng cheque, tumakbo sa akin si Rean, yung husband ko. Naghawak kami ng kamay. Nanginginig po talaga kaming dalawa. Ang lamig-lamig po talaga ng kamay namin. Nag-pray kami. First time nangyari sa amin yun. So, nung time na yun, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Tinatawagan lang namin ng tinatawagan yung mga partners namin kung ano nangyari. Wala po silang masagot, kundi walang pumasok na pera. Hindi po talaga sila makakabayad that time. During that time, yung perang nawala ba, pera nyo lang o meron din pera na ibang tao? Meron din po. Merong pera ng ibang tao. Paano yun? Ano ibig sabihin? Nangutang kayo para ano? Hindi po. Halimbawa, sige, ako mag-i-issue ng cheque sa kanila, tapos kami ang i-issue ng cheque ng company. Kasi yung iba, like friends and relatives, gusto nila. Makiride. Kami. Opo. So, yun lang ang ano namin nung time na yun. Parang hindi namin nakita yung ganung side na pag may nangyari dito sa company, kami yung sasagot sa kanila. So, in other words, kasi nakukuha nyo mga nasa 24% per year. Opo. Ang binibigay nyo sa kanila siguro 12%. Ganun ba yun?
Siyempre, para may profit din kayo. Sa isang company po, halimbawa, nakuha namin dito ng 2%, binibigay namin sa kanila minsan 0.5 hanggang 1%. Kaya nga, may tubo kayong konti, Opo. di ba? Pag tinotal natin yung total amount na yun, magkano yung nawala? Billion po talaga. So, nung ibig sabihin yan, yung pinagpaguran nyo na lahat, ng simula hanggang noon, naubos? Naubos po lahat. Pati yung mga ari-arian nyo, yung resort nyo, lahat nawala? Opo, meron lang po akong isang tinira na naging memory po dun sa kapatid ko. Yun lang po yung iniwan ko that time. Pero, nung walang-wala kami, naibenta ko na rin po siya. Umabot pa, Sir Chinky, na wala kami mabiling pagkain. Ilan ang anak nyo? 2 po. Anong sabi nila? Yung bunso, Ilang taon noon? 10 years old po siya that time. Alam na niya. Opo. Alam niya. Nagbenta po siya ng pagkain. Nagbenta po siya online. Sabi niya, magtitinta ako ng food, tapos ibenta mo, mami. Yun po yung pinambayad ng tuition fee for 2 years. So, itong leksyon na ito, di ba, what did you learn? Kasi I'm sure may mga taong nakikinig at nanonood ngayon, maling pinagdaanan nyo. So, ano yung pwede nila matutunan sa pangyayaring to? Unang-una po, never yung ipagkakatiwala ang pinaghirapan yung pera sa kapalaran ng ibang tao. Kasi out of relationship, masyado po kami nagtiwala eh. Gumanda yung pakikisama, hindi na kami nag-iwan, hindi kami nagtabi, ibinigay namin lahat. So yun po yung nangyari. Nung may nangyari sa kanila, kasama na rin po kami. So yun, parang protect your own wealth. Hanggat maaari po, kung ano lang yung kaya nyong mawala, wag na lang nila itodo Itodo. lahat. Pag naubusan pala ng pagkukuhaan, hindi nyo na agad ma-earn yun dahil may pagdadaanan pa kayong proseso eh. So kung meron kayong mabubunot kahit papano, hindi sana umabot sa kagaya nung nangyari sa amin. I would not say in this case that experience is the best teacher, but I would say right now, learning from other people's mistakes and experiences is the best teacher. Tama po. Kailangan ba pagdaanan ng tao yung pinagdaanan mo para malaman nila na pagkakamali ito? Kaya nga yung sinabi ni Ma'am Christina na huwag mo ipagkatiwala sa iba. Diba? Kaya huwag kayong maniniwala na mag-i-invest ka na wala kang gagawin, kikita ka na. Diba? Malaking kalokohan yan talaga eh. Alam mo, sa totoo lang, ito lang, sabihin ko po sa inyo, kung meron ka nun talagang negosyo na pwede ka kumita ng 2%, 4%, 5%, 10% per month, diba? Alam mo, paano malaman na talagang, we call it house show eh, diba? As Filipino-Chinese, house show la. Oo, paano malaman na house show talaga to? If anyone can offer you higher interest compared to the bank, and if ever you invest, kasi if ever you invest, you are investing at your own risk. Di ba yung pinag-uusapan natin 2%? Ang laki nun kumpara sa bangko. Opo. Too good to be true na rin nga po yung i-consider. Oo nga. Pero during that time, hindi mo... True siya. Oo, true siya kasi kumikita ka eh. Opo. Di ba? Ibang klase yun during that time. Na-hypnotize ba kayo yun during that time? Opo, malala. Sir Chinky, para ibigay namin lahat. Nabulag kami sa interest. Nararamdaman namin yung pagpasok ng pera. So parang wala kaming dahilan para hindi kami magtiwala ng masigit pa. There are two ways for you to lose money. Number one, ignorance. Pag hindi mo alam, di ba? Ayun. Di ba kunyari, hindi mo alam, nagnegosyo ka, malulugi ka. Hindi mo alam paano mag-invest, nag-invest ka, malulugi, mas-scam ka. Ignorance eh. In this case, hindi sila ignorant. Pero may pangalawang problema, na lahat tayo ay guilty, even me. Yung parang, pag natikman mo na, you want more eh. Yes. Yun po talaga ang nangyari. Ay, nako. Grabe talaga. Alam mo, habang inaano mo, ini-internalize ko eh. When I say internalize, I cannot really imagine everything that I've earned, I've worked hard for, di ba, nawala. That's not hindi yan masama. Ang masama, yung may nagtiwala rin sa akin, di ba? Yung may nagtiwala rin sa inyo. Oh, sobra. Sobrang grabe, Sir Chinky. And umabot na rin sa point na nag-attempt na akong wakasan ng buhay ko. Twice. Talaga? Opo. Can you bring us to that moment? Wala akong maramdaman, Sir Chinky. Ganun pala yung feeling na, di ba, sabi nila, bakit mo gagawin yun? Madali mag-advise eh. Oh. Pero para dun sa may katawan, Oh. parang kahit siguro ilaglag ko yung sarili ko dun sa 8th floor ng building na kung nasaan ako nung Oh. time na yun, hindi ko ma-feel eh. Kasi masyadong numb. Oo. Numb yung puso ko, ang isip ko ayaw mag-function ng maayos. Parang kahit nasaktan ko yung sarili ko, wala siyang effect.
Parang tapusin ko na lang kaya. Kasi nakikita ko, nahihirapan ng anak ko. Nahihirapan ng asawa ko. Pasanin pa nila ako kasi nagkakaroon ako ng problema sa sarili ko. So sabi ko, tapusin ko na lang. So 2 beses ko po yung sinubukan. Sino pumigil sa'yo? Paano mo napigilan yun? Nakita po nila ako. Binuksan po nila yung pinto. So nakabantay naman po sila palagi kasi nagpapagamot na po ako nun. Dahil kailangan ko na po talaga ng help. So lagi po sila nakatutok sa akin. Pag napansin nila na may nabasag ng fluorescent or nanahimik ako sa isang sulok ng lugar, pinupuntahan na nila ako. So yun, hindi ko po yun alam. Hindi gumagana ng maayos yung isip ko. Iyak lang ako ng iyak. Gaano katagal yun? 2021 po ako nang na-diagnose. 2022 po ako nag-attend. Tagal din. Opo. Nilabanan ko pa kasi Sir Chinky para sa mga anak ko. Para sa nanay ko. Kasi nung time na yun po, na naghihirap kami Sir Chinky, yung kaisa-isang kapatid ko na 2 oras ako nilalaanan araw-araw, namatay because of COVID. Wala kaming pera Sir Chinky nung time na yun. Walang-wala. Nanghingi po kami ng donation, yung pong nanawagan. Tapos may credit card yung asawa ko. Sige, swipe nyo lang. Basta buhayin nyo lang yung brother-in-law ko. Pero hindi rin pinala. Nawala po siya. Doon po lumala yung ko. So nagpatong-patong talaga. Opo. Ay, grabe. Guys, matagal na ako nag-i-interview, pero this is the time and moment na medyo emotionally affected. Ang hirap eh. I know how it feels. Ngayon, makita mo si Christina, atapang babae, pero during that time, iba. Iba talaga Sir Chinky. Oo. So, just to walk you through, guys, kung kayo ay may pinagdadaanan ngayon, nawalan ka ng pera, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng mahal sa buhay, nalugi ang iyong negosyo, ang tawag niyan is loss eh. Diba? Nawalan eh. And then, I want to help them to process. No? Gamitin na natin itong pagkakataon na ito. Okay lang ba, guys? There are 5 stages of losses. Ang first stage of loss is, denial. Umabot ka ba ng point nung may denial Opo. stage ka? Oo. Matagal kami sa denial stage, Sir Gaano ka? Chinky. Oo. Ano yung sinasabi mo sa sarili mo? Magbabayad pa to. Oo. Opo. Maghintay lang tayo. Hindi, wala yan. Bigyan lang natin sila ng time. Mm. Tapos, nag-intay lang po kami. Hindi kami gumalaw. So, gaano katagal yung denial 3 stage? years po. 3 taon. Opo. Grabe. 3 years, Sir Chinky. Ang tagal nun. Opo. And then after that, nung denial, after 3 years, na-realize mo na talagang wala na. 'Di ba? Ang next stage yan, anger eh. Opo. Nagalit ka ba? Opo, Sir Chinky. Actually, umabot nga sa point na yung sa luxury. Halos na ko na siya, sir. Halos magpang-abot na kami talaga sa galit ko eh. Oo. Nag-isip ka na ng masama against the person. Salita lang. Kasi po, syempre, galit. Oo. Nagalit ka rin ba sa sarili mo? Opo. Galit na galit, Sir Chinky. Sa una, hindi ko matanggap na ako yung nagkamali. Pero ang totoo, ako yung may problema. Mm. And then after nung magalit ka na, the next stage kasi mga kapatid is bargaining. Opo. Oo, yung parang ganun din ba? Opo. Yes, Sir Chinky. 'Di ba ang laki ng utang sa amin nung partner namin sa luxury. Mm. Tinatanggap ko po kahit 1,000 lang, 1,000 pesos para lang po ma-validate ko sa sarili ko na may intention siya magbayad. Pero pahirapan po yung 1,000 pesos na yun. Kukulitin ko po siya ng kukulitin. Magkikita kami sa isang place, mag-o-open ng mall ng 10 a.m., magko-closing, wala pa rin siya. Dadating siya, pasara na yung mall. Tapos yung 1,000 pesos na hinihingi ko, para lang po magkaroon lang ako ng kapanatagan ng loob na may intention siya magbayad. Out of hundreds of millions po na Ganun inipit ka niya sa amin. kadesperado? Opo. Pasok sa akin yun, Sir Chinky. Pero yun nga, ang next stage niyan, after you bargain, at di na nangyayari, at di na re-resolve yung pangyayari, alam mo yung next stage na papasukan nyo, kapatid, na unavoidable, depression. Yun, sir. Suicidal. Pumasok na po ako doon. Gaano katagal ka sana sa depression stage? Na-diagnose po ako 2021, 2022, hanggang first quarter po ng 2023. 3 taon. Opo. Kailan ka umabot ng yung last stage, kapatid, is what we call as acceptance stage? Ang kwento po ng acceptance ko, November of 2023, November of 2022, nagpakita na po ng sign ng depression si Rean, yung husband ko. Siya na rin affected na. Apo, na never ko pong nai-imagine na siya ang magkakaganon sa amin. Kasi malakas ang loob ni Rean, Sir Chinky. Hindi po yun basta-basta natitinag. Pero, nagpaalam siya. Na?
Nagpaalam siya. Nagising siya ng madaling araw. Sabi niya, failure ako. Yung mga anak ko, matitigil sa pag-aaral. Sabi niya, naghihirap na tayo. Kung ano't ano mangyari daw sa kanya, may pera daw po siya makukuha sa insurance. Alam niyo, Sir Chinky, tatalon siya sa 4th floor ng bahay namin. That's the time na nag-acceptance ako. Sabi ko, sandali, kaya natin to. Tanggapin natin na wala na magbabayad. Walang magbabayad. Gagalaw tayo. Ang tagal namin doon sa ilang stages. Tapos, nung nakitaan ko ng signs si Rhea ng depression, doon lang po ako nagkaroon ng acceptance. Tinanggap ko, Sir Chinky, wala na magbabayad. Kasi, naka-hold pa kami doon na baka, umaasa pa. Baka makaahon pa kami. Dahil may magbabayad pa eh. So, halimbawa, nakatanggap tayo, 2 million per month kay ganito, makakabayad tayo kay ganito. Wala pong nangyari sa ganun eh. Kaya sabi ko, kalimutan natin yan sa ngayon. Gumawa tayo ng paraan para sa sarili natin. Yun po, November of 2023, acceptance. So, yan ang turning point. Opo, grabe yung turning point namin, Sir Chinky. Ay, grabe. Guys, grabe talaga, no? Alam mo, God is really good. That was November of 2023, nagising ka na sa katotohanan. Kaya ikaw, kapatid, na nakikinig at nanonood ngayon, kung ikaw may pinagdadaanan, nawalan ka ng pera, negosyo, na-scam ka, ang tanong ko, nasa ang stage ka na? Nasa denial stage ka pa ba? Nasa anger stage ka ba? Nasa bargaining stage ka ba? Nasa depression stage ka na ba? Or papunta ka na sa acceptance? I want you to reflect right now. I want you to be honest with yourself. Bakit? Kasi kung hindi nyo alam to, nako, ang tagal ng proseso. Di ba itong kinikwento ko sa iyo, hindi mo alam to, no, during that time? Hindi po. Lately ko na lang siya na-realize, Sir Chinky. Ngayon ka lang din po mas malinaw na nauunawaan nung tinatanong nyo ko na naibabangga natin yung nangyari sa amin dun sa stages na sinasabi nyo po. Kaya nga uulitin ko kapatid, kung ikaw ay nakikinig dito at may pinagdadaanan ka, alamin mo na, ang goal natin is to go to acceptance stage. Hindi pwedeng madaliin ang proseso kasi nga iba-iba ang pangyayari natin sa buhay. Pero at least alam mo kung nasaan ka na. Awareness. Di ba? Awareness. Opo. Para madaanan mo na, in denial, magalit ka na. Sige, mag-bargain ka na. Ngayon, depress ka. At least, depress ka. Ano katagal madedepress? Kailan ka talagang sasabihin mo na tanggap mo na talaga to? Ang ganda na sinabi mo tanggap mo na wala nang magbabayad. That's powerful. At tanggap mo na wala rin tutulong sa inyo. Opo. Wala po talaga. Walang magbabayad, walang tutulong. Tayong dalawa lang to. Not only that, during that time, ito yung na-realize ko also. Alam mo, habang kinikwento nyo, malayo naman to sa nangyari sa iyo, sa nangyari sa akin. Sa numero, Opo. Pero yung feeling pareho Experience. Yung experience Ang sa akin naman, nalulugi na negosyo ko. Last 8,000 pesos na lang sa bank account. Alam mo, gabi-gabi, anong ginagawa ko? Bago matulog. Nagbibilang kayo. Ha? Nagbibilang. Tinitignan ko yung bank book ko. Pareho tayo. Last 8,000. Pareho po tayo. Di ba? Yung parang tinitignan mo, sana dumami. Opo. Hindi pray Oo. Nagbibilang Nagbibilang. Opo. And then, to cut the long story short, I sought counsel of a friend. Pastor siya. Sabi ko, nade-depress na ako. Natatakot na ako. Anong dapat kong gawin? Ano ba ginagawa mo gabi-gabi? Tinitignan ko yung bank account ko, sana may pumasok na pera. Pero wala ganun ba? Alam mo, sabi sa akin, i-withdraw mo yung last 8,000 mo, bukas, pamigay mo. Sabi ko, last 8,000 paano ako magbabayad ng mga tao, anong gagawin mo pag uwi mo mamayang gabi? Di ba, titignan mo ulit yung bank account mo, yung bankbook mo, ano makikita mo? Wala na. So, wala ka nang aalalahanin. Parang, during that time, natawa siya, pero ako, nainis ako. Sabi ko, are you making fun of my situation? Pero ito sinabi sa akin. Ngayon, wala ka ng kakapitan. Kanino ka kakapit? That is where I realize, when worry ends, faith begins. Yan ba yung nangyari rin sa inyo? Tama po. Ganun, Sir Chinky. Nawala lahat sa amin, pero lumakas ang faith namin. At yun po yung wala sa amin during na-green yung buhay namin. Wala kaming sentro. Wala si God sa gitna. Ay, grabe, no? Alam mo, minsan talaga pinapahintulutan tayo ni Lord na dumaan sa ganitong pagsubok upang talaga gisingin tayo sa katotohanan. Opo. Paano kayo nagsimula muli from zero?
naalala niyo, Sir Chinky, nabanggit ko, meron akong isang property Mm. na iniwan ko na remembrance ng kapatid ko. Sabi ko dun sa asawa ko, ibenta natin yung lupa. Gagawin nating puhunan. Magninegosyo tayo ulit. January of 2023, Mm. nasa manufacturer kami. Manufacturer Opo. ng ano? Yun po, ginawa ko ng business yung supplement. Supplement. Opo. Oo. Before po kasi, nung time na okay yung buhay namin, may doctor po akong kaibigan na nagmamanage ng weight loss ko. Mm. Manufacturer din po siya. So, sabi ko sa kanya, kasi may sakit po ako sa puso eh. Sabi ko sa kanya, ipag-formulate niya ako ng isang drink na pwede para sa akin. Para makahelp ng pag-lose ko ng weight. How big were you during that time? Gano? 80.3 kilograms. Tapos, ano nangyari? Nung time na yun, hindi ko po siya business. Nagpa-formulate lang po talaga ako for me. Mm. Para inumin ko. Nag-lose po ako that time. Ng how many pounds? Naging 60.2 kilograms ako nun. So, nag-130 plus ka during that time? Opo. Wow! Opo. That's almost 50 pounds ang nawala. Opo. Gaano katagal yun? Months lang, Sir Chinky. Okay. So, nag-start ako, nagpa-formulate ako December of 2018. February ng 2019, Sir Chinky, nag-shred na po talaga ako. Lumiit na yung katawan ko. So, because of that experience, yung parang na-experience mo, yung product, at saka yung result, Opo. yun ang ginawa mo nun. Opo. Kasi sabi ko, di ba pandemic ngayon? Mm. So, ang unang-unang target daw ng COVID is mga overweight. Oo. Hinabol ko ngayon, Sir Chinky, hinabol ko sana sa kapatid ko kasi overweight yung kapatid ko, 360 plus pounds siya. Okay. So, sabi ko sa kanya, papadalang kita, inumin mo kasi baka ma-COVID ka, wala kang panlaban. Hindi inabutan, Sir Chinky. Matay siya ng overweight. So, yan din na naging hugot at inspiration mo why you started again this product. Opo, sabi ko, sakto naman siya. Kailangan siya ngayon, pain siya. Marami tayong matutulungan para makalus ng weight. At the same time, alam ko kung anong produkto ko. Kasi Okay. yun nga po yung sarili kong formulation. So, alam ko na pwede to sa iba. Okay. Kasi being hypertensive, may pre-diabetic, and then yun nga po, meron akong heart problem, alam ko na maraming matutulungan. So, what happened nung nag-start ka? Yun, formulate mo na. May research and development pa, ganyan. Natapos po namin siya March of 2023. Nilaunch ko po siya May, pero nakilala po yung product June of 2023. Pero syempre, ang first rule kasi, in order for you to launch a product, first rule, you got to be a product of the product before you can endorse a product. Yes po. Ano yung product ng tinake ng mga tao? Pwede ba natin makita? Pero Yung ano? time na po yun, si Red Lava. Ito ba yung na-develop mong product? Yan ang original product? Opo. Ito Oo. po. Ito yung unang-unang baby ng Shinjiro. Red Oo. Lava. Oo. Ano naman tong red lava na ito? Red Lava is ano po, appetite suppressant. So, you will take it before you take a meal? Opo, 20-30 minutes before meal, take natin siya, tapos makakaramdam na tayo, Sir Chinky, ng pagkabusog. Mhm. Yun po yung nagko-control ng carbs. So, carbo blocker din po yung tawag sa kanya. Ah, okay. Opo, juice po siya. Ah, juice siya. Opo, tapos yung actives po niya is nandun mismo sa glitters. Magkano yung nabenta nyo ng first month? Tapos paano lumaki yung business nyo ngayon? Nakakatawa nga, Sir Chinky, kasi yung unang order namin, syempre pa isa-isa lang po. So, tinatanong namin si Ren kasi yung apelido Chinese eh. So, nung pinagtanong namin sa family, wala namang kakilala. Tuwan-tuwa kami that time kasi meron na kaming consumer na hindi namin kilala. Oo, kasi mag-uumpisa yan sa kakilala eh, di ba? Opo. Then, Yun, that's the time na, ayun po, nare-refer na po siya. Kumakalat na po siya ng kumakalat na, effective yung product, talagang may pumayat, napaganda po talaga yung kutis nila, nag-glow sila. So yun po yung mga testimonies na nare-receive namin from Red Lava. oo. Pero, syempre, let's talk about yung sales. Magkano yung first month sale? Yung progression. Oo. Nung una, sir, talagang maliit. Minsan, namimigay pa nga po kami para lang matest yung product. Swerte na nga lang namin, Sir Chinky, kung maka 100K kami per month. Pero, ang bilis naman po niya mag-progress. Pero hindi ba nakaka-discourage yun? Di ba? Parang 100K per, di ba? Hindi, Sir Chinky, kasi gusto ko yung ginagawa ko. Nag-e-enjoy ako. Opo, nag-e-enjoy ako by sharing po yung mga experience. And alam ko na merong napapabago na mga lifestyle. Yun, natutuwa po ako na nakaka-receive ako ng mga ganong feedback. Kaya yun yung nag-push sa akin para magtuloy-tuloy lang. And I do believe na habang ginagawa mo, nag-uumpisa ka, it's part of your healing process. Eh. Opo. Yung parang, syempre, di ba, kahit na wala pang result, wala pang pera, pero yung alam mo may pag-asa ka. Opo. Kaya nga po, di ba, si Shinjiro is believe. Kasi Shinjiro Shinjiro is Opo. Japanese word. Opo, to believe. To believe. Opo. So, pinagkapitan ko talaga siya, Sir Chinky, na naniniwala ako
sa epektibo ng produkto ko at naniniwala ako, nakakambal ko siya para makabangon ako ulit doon sa sitwasyon na pinagdaanan ko. Grabe naman. Sinjiro. Oo. Yan palang ibig sabihin yan. Maniwala ka. Opo. Naniniwala ako sa produkto, naniniwala ako sa sarili ko. Kaya ko to. Kapatid, kaya ikaw, kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa, ang puhunan po natin is acceptance. Pag tinanggap mo, maniwala ka. Sinjiro. Pero from there, di ba, hindi lang red lava ang ino-offer mo ngayon. May balita ako, meron ka rin, parehong formulation, parehong ano naman yung dinevelop mo? Meron po akong isa na nilaunch, yung coffee. Oo. Coffee naman po siya. Kasi may juice na po tayo eh. Yung house blend, Sir Chinky. Kasi, syempre, pag may juice tayo, meron din naman tayo mga morning persons na gusto nila mainit sa umaga. Tama. Finormulate talaga tong house blend para sa mga coffee lover. Wow! Ang ganda Opo. ng packaging. Very Japanese talaga yung dating. Opo. Sino gumagawa ng design saka R&D nito? Kami rin po, pero meron din po kami, may help din po kami ng mga graphic designers. Wow. Pero yung pong pinaka-idea, galing po sa aming mag-asawa. So, may mga nag-take na ba ng product? Ano naging effect? Napakagandang effect nito, Sir Chinky. Kasi yung actives po nito, na for weight loss also, is galing po sa white bean extract. Ito po yung nakakapag-carbo block, nakakapag-normalize po ng sugar levels, nakakapag-boost ng energy. May mga tao na rin ba nag-take niyan tapos nag-lose na rin ng weight? Opo. Ako rin, Sir Chinky, personally, challenge ko nga, Sir Chinky, yung sarili ko. Anong ginawa mo? Nagpa-gain po ako ng 10 kilograms. Sinadya ko, Sir Chinky, baka nakita nyo pa ako noong time na yun. Lumaki talaga ako. Kailan yun? Itong year na to. May picture ka nun? Meron, Sir Chinky. Oo. Ang dami po. Nagre-release nga ako, Sir, palaki ako ng palaki. Oo. Kasi sinadya ko po, I intentionally gained 10 kilograms para itest tong product. 10 kilograms is around 22 pounds, 25 Opo. pounds. Oo. Opo. Tapos, Challenge ko mismo yung produkto ko, Sir Chinky, na sinabi ko na within 10 days papayat ako. and then what happened? Pumayat ako, Sir Chinky. Oo, may picture din tayo before. Meron din po. Meron din po. Grabe. Ano yun, Sir Chinky? Proper diet, exercise, at ito po, katulong natin to, coffee. Ngayon, di ba, makikita po natin na grabe mga ka-friendship. From nothing, ngayon, bouncing back na kayo. By God's grace. Oo. Ano yung feeling right now na ngayon dahan-dahan kayo nakaka-recover? Grateful ako. Thankful ako. Kasi hindi ko pa naramdaman yung ganitong fulfillment sa buong buhay ko. Na kahit nung okay na okay yung buhay namin mag-asawa, parang palaging may kulang. Ganun po yung laging, bakit ganun? Nakukuha ko naman lahat. Nabibili ko lahat ng gusto ko, pero bakit parang may kulang? Ngayon, nung pinagdaanan namin lahat ito, Sir Chinky, na kailangan pala pagdaanan namin lahat ito para ma-realize namin kung ano yung kulang sa buhay namin. At ano yung kulang? Si God. Na hindi po pala dahil sa tagumpay mo, kung anong success ang narating mo, kung wala siya, walang saysay ang buhay natin. How did this journey of yours really help you individually, help Rayan, and help your family? Naging mas close ako with my family, Sir Chinky. Ako nga, masasabi ko talaga ngayon, Sir Chinky, na mas na-appreciate ko yung family ko ngayon na dahil noon wala kaming oras eh. Ngayon na nagiging isa kami, through thick and thin, mas malaki yung value sa akin ng pamilya. Alam mo, ito lang mga kapatid, malalaman po natin ang mga tunay nating kaibigan, hindi sa panahon ng kasaganahan, kundi sa panahon ng kagipitan. I'm sure, hindi lang naman kayo, hindi lang si Lord, may mga taong ring nakatulong sa inyo. Sino yung mga taong nakatulong sa inyo nung panahon na yun? Unang-una, Sir Chinky, hindi talaga itong malikod sa amin, yung magulang namin. Mga magulang ni Rean, ang mama ko. May mga ilang kaibigan din po. Aaminin ko, Sir Chinky, may nawala, may dumating na bago. At may very, very lowest, sir. Naghihingalo ako. May isang tao na tumawag. Call. Apo. Sino? Pinapapunta daw po ako kay RDR. At i-interviewin daw po ako. Sino yung tumawag? Miss Wendy. Si Wendy. Apo. So, ang nangyari doon, Sir Chinky, di ba po puro mga rags to riches ang ini-interview doon? Di Boss RDR. Apo, ni Boss RDR. Oo. Wala po akong kapera-pera. Oo. Sabi lang niya, basta umupo ka dito, i-interviewin kita, tutulungan kita. Oo. So ako po, Sir Chinky, yung kaunahon na ang in-interview niya na negative ang buhay. Na wala ka pera-pera. Na walang kapera-pera. At hindi ko makakalimutan, Sir Chinky, yung sinabi niya. Ano? Kasi nakikita ko yung mga natulungan niya eh. Oo. So, yung isang kaibigan natin, sobrang ganda ng sasakyan, ng rangyan ng buhay. Ito, ang daming franchise. So, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, boss, sabi ko sa mga na-interview mo, sinong pinaka naging successful? Alam niyo yung sagot niya, Sir Chinky? Sino? Ikaw.
Ha? Sabi niya sa akin, ikaw. Bakit? Nagulat ako. Sabi niya, isipin mo, negative ka, dumating ka sa akin, nakakuba kang ganun, walang-wala ka. Pero nakikita kita ngayon, umaangat ka. Sa'yo ako pinaka-proud. Wow. Talagang searching ka. Alam niyo yun, parang naano yung sarili ko na, oo nga, no? Parang wala akong makain, nandito ako sa harap mo. Kinakalagkad niya ako para pinakain ako nung time na yun kasi naawa siya sa amin. So yun, parang iniisip ko searching na kung hindi dahil sa kanya. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa kanya, sasalo ko ng bala para kay Boss Ardi. Pasalamatan mo muna, kausapin si Boss Ardi ngayon. Boss, alam ko, nako, hindi mo to kakayanin. Kasi alam ko, lalim ng pinagdaanan nating dalawa. And dun sa mga naitulong mo sa akin, Boss, hindi ko makakalimutan yung unang-unang araw na tumawag ka, na sinave mo yung buhay ko. Nakatatak yan dito, nakatatak yan dito. Kahit saan ako makarating, utang na loob ko sa yung buhay ko. Maraming salamat, Boss, at mahal na mahal kita, alam mo yun. Paano naman kausapin mo rin naman yung mga taong sobrang nawawalan ng pag-asa, nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo, na-scam, naubos ang pera? Para sa mga may pinagdaanan na kagaya na sa akin o may pinagdadaanan ngayon, alam ko mahirap, dadanasin nyo lahat ng pagsubok, lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi. Pero lagi nyo lang yung tatandaan na buhay tayo, palagi tayong may chance. At kung ano yung chance na makuha ninyo, yun yung pakitaan nyo na liwanag na ito na yung start para magbago uli yung buhay ko. Hindi porke nangyayari sa atin ngayon, ibig sabihin ganito na yung buhay natin forever. Hindi ganyan tayo dinisign ng Diyos. Lagi tayong may hope, tawag tayo sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Palakasin niyo yung faith ninyo. Kasunod ng paglakas ng faith ninyo, bibigyan kayo ng magandang pag-iisip. Bibigyan kayo ng knowledge. At yung knowledge na yun yung magiging gabay ninyo para mabigyan kayo ng panibagong yugto ng buhay ninyo. Kapit lang, walang susuko. Grabe. Alam mo, yun yung sinasabi ko if there's only one prayer that you can pray right now, aside from pray for hope, ngayon pag nakakabangon ka na, ang pag-pray naman natin, the prayer of King Solomon. Yung King Solomon kasi asked for only one thing, wisdom. Na bigyan ka ng karunungan, di ba, kaalaman. Kasi yung wisdom, yan ang mag-uumpisa ulit. Yun nga po. Kaya nga para sa mga tao nakikinig at nanonood ngayon, na interesado naman, na pumayat, do you also offer distributorship? Apo. Anong hinahanap nyo ngayon sa company nyo? Apo. We're open for distributorship and resellers. Message lang po nila kami dun sa page namin ng Shinjiru. Yung pong may 27,000 followers. And yun po, pwede na silang mag-inquire doon. Sasagot na po yung chat support natin. Ma-assist na po natin sila. So guys, there you have it. Grabe naman. Thank you, Sir Chinky. Ay. Thank you. Alam mo, medyo emotional lang ako ng konti dito kasi habang kinikwento niya, ramdam na ramdam ko talaga, kapatid, yung pain of losing. Syempre, talking about billions. Ang hirap makarecover nun. Pero ito lang sigurong huling patanong ko at pahabol lang. Christina, napatawad mo na ba sarili mo? Opo. Napatawad ko yung sarili ko. Napatawad ko lahat ng taong nakasakit sa akin. And because of that forgiveness, baon ko yung lesson sa buhay. Nakaahon akong muli. Alam mo kapatid, sana yan ang huling pabaon namin sa inyo. Kung kayo ay nagkamali, lahat tayo nagkakamali. Minsan kasi, napapatawad natin ang lahat. Ang pinakamahirap patawarin ang ating sarili. So right now, yun nga, part of the recovery process, and I hope that you will get healed from this. And if you want to get inspired, alam mo, napapanood ko na rin to si Christina sa TikTok. Oo, di ba? Please follow me also po sa aking TikTok account, Christina po Shinjiru. May kadugtong pong Shinjiru. May mga life lessons din po tayo doon. Minsan business opportunities na rin. So there you have it. Thank you very much. Ay, ito pala. Ito may pahabol. Oo. Lahat naman tayo nagkamali. I'm sure nasabi mo na yung pagkakamali mo. Alam mo, kung may pagkakataon o if we can turn back the hands of time, pwede mo bang sabihin, Christina, sana maiwasan mo yung mga pagkakamaling yun? Hindi, sir. Hindi mong Ayoko po. O kasi nga may natutunan ka. Opo. Pero in reality, 'di ba? Kung pwede iwasan in the future, mga future ng pagkakamali. Opo. Mas maganda ba Iwasan na natin. Oo, di ba? Oo. Opo. Kasi mahirap naman pong umulit tayo. Oo naman. Baka hindi na tayo makalusot. Oo. Magandang experience na isang beses, wag na maging dalawa. Opo. So kasi may sinulat ako dito na 10 utos para pera ay hindi maubos. Ito
10 utos sa pagsisimula ng investment checklist. Ayun. Basa. Yan. Basa. Number 1. Number 1, never invest in something you do not understand. Pasok. Diba? Yung Pasok kasi na yung chinky. nilagas mo yung pera doon sa mga Opo. yun, hindi mo naman naintindihan negosyo nila eh. Oh, yes. Number Tama, 2. Sir Chinky. Never put your eggs in one basket. 3 naman siya, Sir Chinky. 3 naman po siya, kaya lang sumablay lahat. Oo. Number 3, never invest the money you cannot afford to lose. Correct. Dapat yung kaya mo lang pakawalan. Oo. Tama. Number Basahin ko 4. ba? Number 4, never invest without a goal in mind. Oo, di ba? May goal naman tayo, sir, kaya lang na ano. Number 5, never invest without knowing your risk tolerance. Tama. Number 6, never neglect monitoring your investment performance. 7, never borrow to invest. Correct. Sasabog tayo dyan. Number 8, never invest in schemes that guarantee quick or guaranteed profits with little to no risk. Ba't ngayon ko lang nakita tong librong to? My goodness. Number 9. Number 9, never let emotions drive your investment decision. Dahil nga may relationship, itinodo yung pera. Magkano po ba to? Sana binili ko na lang to. Sana loko ko ng milyon. Billion. Billion. Number 10, never hesitate to seek professional advice when needed. Sir Chinky, ba't ngayon ko lang kayo nakilala? Sana noon pa. Grabe. Grabe. Ngayon lang tumbok na to, sir. O Ngayon noon lang. pa? Ngayon this year. Oo. Kailangan i-avail nyo to para makaiwas tayo doon sa future nating pagkakamali. Nandyan na rin yun. 10 utos bago magnegosyo, 10 utos bago magpautang, 10 Nandito. utos, lahat nandyan. Grabe. Andito lahat. Guys, kung ayaw nyo matulad sa akin, ito na po ang guide. Guys, Thank you. I hope you have learned from this powerful Sana pa ulit-ulitin nyo to, share nyo to sa mga friends nyo, sa mga relatives nyo na may pinagdadaanan din. Lalo na ng mga taong nadidepress. Kung kaya ni Christina na makapabangon, totally debt-free na ba sila? Maaari hindi pa, nagbabayad pa rin. Pero ang importante, they're moving towards the right direction. Kaya nga, I just want to challenge you right now, if you feel encouraged, type encourage sa comment section. And then please do reach out to them kung kailangan nyo ng tulong, counseling. Also, syempre, mas makaka-relate si Christina sa inyo. Reach out to her. If you want to also talk to her regarding business, talk to her also. Maraming salamat sa pagtutok. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.